Hello and welcome sa inyo lahat. Ako nga po pala muli si Mr. XYPH. So, pasok po tayo sa ating bagong chapter. So, ito po yung decision analysis. So, sa decision analysis, itatakal muna natin ang about sa decision trees with conditional probabilities. So, ito yung unang topic para sa ating decision analysis. So, kapag sinabi nating decision analysis is the systematic way to make decisions using known probabilities. Provides quantitative support for the decision makers in all areas, including engineers, analysts in planning offices and public agencies, project management consultants, manufacturing process planners, financial and economic analysts, experts supporting medical technological diagnosis, and so on and so on. So, marami po pong field ang gamit ng ating decision analysis. So, halos lahat, basta ginagamitan ng decision, yun, magagamit natin yung decision analysis. So, for this chapter, decision analysis will be introduced with the following assumption. Ito yung mga kailangan natin sa pag-assumption ng decision. So, una, a decision maker uses logic. So, syempre, kailangan natin yung logic na to para mas makuha natin yung tamang decision. Syempre, pag-iisipan natin yan. Ano ba yung mas best answer? So, kapag gagamitan natin siya ng logic, syempre may pinagpipilian tayo dyan. So, sa ating number 2, a decision makers considers all available information. So, gaya nga na sinabi ko kanina, sa logic, kailangan natin mag-isip. So, dito naman po, kailangan ilagay natin lahat ng available information. Nang sa ganun, magamit natin yung logic, syempre. Kasi kung makikita natin, di ba, may mga choices. Syempre, kung may logic ka, magagamit mo yung mga information na nandiyan, yung mga available. So, yun. So, dalawang assumption na yung magagamit mo. So, dito naman sa ating pangatlo, syempre yung all possible alternatives. So, hindi lang information yung kailangan natin, kumbaga yung mga possible alternatives. So, ito talaga yung main natin topic. Kasi, ang pinagpipilian natin sa decision analysis or sa decision trees, mamaya, pag-aaral natin yung decision trees na yan. So, alternatives yung pinipili doon sa final answer natin. So, dito sa decision maker, kino-consider natin lahat ng possible alternatives, lahat ng pagpipilian natin. So, sa information kasi, ito po yung mga probabilities, yan, yung mga data, ayan po yun, yung mga nakapaloob dun sa alternatives. So, syempre, yung tatlong yan, kailangan natin yan sa decision making. So, when we say decision trees with conditional probabilities, this is the simplest form of decision analysis. So, for this section, decision trees with conditional probabilities will be presented with the following conditions. So, number 1, the payoff of each alternative is known. So, we need this data para malaman po natin yung susunod natin gagawin. So, yung payoff, ito po yung profit nung company or kahit anong firm. Dito kasi sa example natin mamaya, company kasi yun. So, payoff yun. Tapos, profit pa yun, yung payoff na yun. And then, sa number 2 natin, ang kailangan nating condition, meron tayong probability. So, the probability of occurrence of the state of nature is known. Yun. So, ibig sabihin yung probability nung nangyari na. Okay, di ba? For example, nag-gather tayo ng data. So, dun sa event na yun, nangyari ito ng ganitong percent, di ba? Probability. So, percent yung inahanap dito. And then, sa decision trees, ito po yung itsura ng ating tree, di ba? Ito yung pinaka-simpleng form natin kasi simpleng lang siya eh. Simpleng bilog, tsaka square. Mamaya, sa next page natin, tatalakay natin yung about dyan. Pero ito, ang ibig sabihin nito ay isa systematic models of alternative available along with their possible consequences. So, ayun na po yun, yung itsura na yan. Yung square dyan, ayun po yung pinaka-desisyon na naganap. Ayun yung pinili among dun sa dalawang circle na nakikita natin. And then, they are used in sequential decision situation. So, yun, may mga sequence. Diba? Unahin natin, syempre, yung mga payoff natin dun sa condition natin, diba, kanina. Magamit natin yung mga payoff papunta dun sa pinaka-main decision natin. So, nagiging complex siya kasi, dadaan siya dun sa mga probability. Parang nasasala siya based on the probability of occurrence. Okay, so ito meron tayong 2 types of nodes. Yan, ito yung kanina yung nasa drawing. So, sa una, meron tayong decision points. So, yung decision points na to, ito yung alternatives. Ito yung napili nating decision dun sa part na yun. So, represented siya ng square. Okay, square siya.
sa pangalawa naman po ay meron tayong event points or yung tinatawag nating states of nature. So, ito naman ay nire-represent ng circle. Ito yung merong dito natin magagamit yung probability. Yung kanina, yung probability of occurrence. So, dito natin talaga magagamit yung kumbaga, magba-branch out yung circle na yan. Tapos may mga kaakibat na percentage yan. Pero syempre yung total ng mga percentage na probability na yon equal yun sa 100%. Syempre, dapat. Okay, diba? So yun, circle yung kanyang representation. And ito yung example ng ating payoff table para sa ating conditional probability. So ito yung basic na makikita natin dyan. So sa alternative 1, meron tayong A, tapos meron tayong negative B. So usually ganyan yung nangyayari. Yung isa negative talaga, yung isa positive. Dito kasi meron tayong lugi, tsaka gain. Yung lugi yung pala yung loss, tapos yung gain natin yun. Yun yung ambag sa company. Positive profit, ito negative profit kasi ito So loss yun, lugi. Sa alternative 2 naman po, ayan, ito po yung isa pa example natin. Kapag parehas naman po yung value ng event 1 tsaka yung event 2 natin, so mamaya makikita natin sa drawing natin ng 3 kung ano yung mangyayari sa kanya kapag parehas yung value lang. Tapos meron pa tayo ditong probability na tinatawag. Ito yung alpha and beta. So syempre si alpha ay para kay event 1. Si beta naman ay para kay event 2. And dito sa ating paggawa ng ating 3, meron po tayo ditong max EMV nga. So kung makikita natin, ito po yung tinatawag nating decision node or yung square node natin. And ang pinakatawag po sa kanya is maximum of expected monetary value or max EMV nga. So dito, ito yung sinabi ko kanina na bago ka magkaroon ng value dyan sa square na yan, nakapili ka na dun sa mga best answer natin, sa mga pipilian natin, sa mga naka-branch out dyan sa square na yan. So yun, dun sa table natin, meron tayong alternative 1 at alternative 2. Ito po yung ating alternative 1, tapos ito yung alternative 2 natin. A branch emanating from a decision node corresponds to a decision alternative. It includes a cost or benefit value. So, yan po yan. So, kung makikita nga po natin, meron po tayong bilog dito. So, bakit may bilog dyan? Ayun yung sinasabi ko kanina na nag-branch out siya through probability. So, meron tayong dalawang probability na nag-exist dun sa table kanina, diba? So, kung dalawa yung probability natin, dalawa rin yung event natin. Diba na tinatawag? So, ang tawag dito sa bilog na to ay events node or chance node. So, pag compute natin siya, expected monetary value lang siya. So, kung napanood nyo yung decision theory ko na mga topic, gamit na gamit nga tong EMV na to. So, some product lang po yung kanyang formula. And syempre, dun sa table natin, dalawang event natin. So, mag-branch out siya sa dalawang branch. Sa event 1, yung nasa taas, yung event 2, yung nasa baba. And sa baba naman po natin, yung para sa alternative 2 natin, nilagay ko nga lang po itong event 1 tsaka event 2. Pero wala talaga yan technically dun sa ating sagot. Nilagay ko lang yan kasi kumbaga, parehas yung value niya. Nakita natin dalawa yung letter C. So, ibig sabihin, kung gagamitan natin siya ng expected monetary value na formula or isang product, ano pa yung isa sa product mo kung parehas lang naman po yung kanyang factor dun sa, ipag-plus natin. Diba? For example, 0. Tapos 0 din yung isa. Useless, diba? Kung gagawin pa natin. So, gawin natin siyang straight decision na agad. Yun na yung decision niya na mismo kung ano yung value ng mismong table na yun. Dahil since parehas naman sila, common sila, ayun yung magiging value na. So, ang tawag ko sa kanya is states of nature. State of nature yung part na yan. And, ito yung mga nasa gilid. Ito yung payoff natin. So, kung nakita natin, dun sa event 1, meron tayong A. Tapos sa event 2, meron tayong negative B. So, yung AB na yan, nakapaloob yan dun sa alternative 1 natin. And, dun naman sa ating alternative 2, since straight line po siya dito, ang value niya is C lang. Kasi, parehas po siyang C. Diba? Sabi ko kanina, same value yung event 1 tsaka event 2 natin. So, useless naman po kung gagamitan natin siya ng some product. So, yun na po yung sagot niya. Direct na agad sa alternative 2. So, yun. A branch emanating from a states of nature chance node corresponds to our particular states of nature and includes the probability of the state of nature. Yun. Yan na po yun. And sa ating formula ng ating EMV or expected monetary value, so, meron po tayo ditong some product ng probability at ng payoff. So, eto na po yun. Magiging alpha times A. Tapos, plus natin yun beta times B. Okay. Ibig sabihin, yung event 1 natin, probability nun, yung alpha. Sa event 2 natin, ang probability nun is yung beta. Tapos, times lang natin siya dun sa kung saan nakatapat yung branch natin. Syempre, nakatapat yung branch natin dun sa A. Diba? Sa event 1. Yung event 2 naman natin dun sa negative B. So, yun. Dun siya belong na data. Tapos, dito naman sa ating alternative 2, eto na mismo yun, straight to the point na yung alternative 2 natin. And then, kung ano lalabas sa EMV, ayun na po yung magiging value ng
ating alternative 1 natin. And sa ating formula ng ating max EMV, syempre, kung ano yung lumabas dun sa EMV, pipiliin pa siya. Kung ano yung pinakamataas doon, yun yung pipiliin niya. Kaya max EMV, ayun po yung pinaka decision tree notation natin. Yun, okay? Tapos, dako tayo sa advantages of decision trees. So, una ay, ang unang advantage ng decision tree is easy to read and interpret. Oo nga naman, di ba? Mas maganda nga naman nakikita natin yung visual na tree, di ba, sa decision natin. Para mas ma-imagine natin kung ano yung galaw nung natin, mga numbers natin, di ba? Kahit na yun, gusto natin na imagine talaga natin, di ba? So, yun, malinaw dapat yung pagka-drawing natin. And dito naman, easy to prepare. Oo, tama. Napakadali niyang i-prepare. Pagka simple lang mismo yung tree natin. Pakadali lang siya eh. Square tsaka circle lang yung gagamitin natin eh. Then sa ating pangatlo, yung mga nakalagay na data, yung mga kailangan lang talaga mismo. Tsaka konti lang siya. Probability lang tsaka payoff lang ilalagay natin dyan. Tapos mag-execute na yun. Gamitin lang natin ng mga formula. So dun lalabas yung answer natin. Mas mabilis na natin makikita yun. Okay, so yun lang po yung major advantages. Tatlo lang siya. Actually marami siya eh. Pero yun yung nilagay ko. Tatlo lang na major. So yun. So dako naman po tayo sa disadvantages ng decision tree. So unang-una na nga po is yung unstable nature. So kapag sinabi nating unstable, so para din siyang instability. So ibig sabihin the reliability of the information in the decision tree depends on the feeding the precise internal and external information on the onset. So ibig sabihin kahit napakaliit lang ng babaguhin natin dun sa mga data natin, napakalaking effect na po nun para mabago po yung desisyon ng ating sinasagot. Kailangan talaga natin lang exact na data. Kaya lang po kasi dito talagang unstable talaga siya. Kasi marami siyang factor di ba? Merong survey, merong market, tapos merong commercial pa. So nababago talaga yung daloy ng ating decision natin. Major changes ba yung nangyayari? Minsan nagkakaroon din talaga ng flaws. Walang perfecto eh. So yun, so pangalawa naman po natin is yung complexity. So syempre kapag sobrang dami na rin ng data natin, di ba? Napaka-complex na ng drawing. Kumbaga parang hindi na natin siya maintindihan. Pero yung totoo, naiintindihan talaga natin yun. Kaya lang pagka titignan mo siya, para ka ma-discourage na basahin mo yung tree na yun. Kasi sobrang dami. So sa next topic natin, mangyayari po yun yung complexity na yun. Dito hindi pa sa conditional probability. Kasi simplest form pa nga lang ito. Kaya hindi pa natin siya mararamdaman. Susunod na topic, ramdam na natin yan. So yun lang po. Sa ating pangatlo naman po na disadvantage ng decision probability ay ng ating decision trees, pangalawa is yung unwieldy. So kapag sinabi naman po nating unwieldy, napakahirap niyang i-drawing kapag complex yung ating tree natin. Kapag nagkakaroon tayo ng redrawing, kasi gusto natin maganda yung presentation natin. Kaya lang dito nakikita natin na nagkakaroon tayo ng mga revision sa drawing natin. Space constraint din siya. And yung mga number of branch, kailangan ma-predict natin kung kakasya ba dun sa page na yun, diba? So yun yung ibig sabihin nun. Kapag nagpe-prepare din tayo ng mga complex data ng decision tree natin, medyo hassle talaga. So yun, sumunod po sa ating disadvantage ay yung cost. Ano yung sabihin ng cost? Actually hindi yan yung pera. Ito yung pinagsama-sama na to lahat ng mga disadvantage. So ito yung complexity. So nandiyan na kasi nagka-create tayo ng large decision tree natin. Dapat may knowledge po tayo sa statistical analysis. Dapat nagki-training din tayo gumawa nito. Kumbaga pinapractice natin gumawa ng mga trees. Kasi kung pupunta tayo sa mga complex data natin, sa mga complex problem natin, mahirapan talaga tayo gumawa ng decision tree. Maganda kung bagawan ka pa lang tapos simpleng tree lang yung gagawin mo. Madali lang po yun. Dito kasi kailangan all in all talaga. Marunong ka talagang gumawa. Nakakaintindi ka ng statistics, nakakaintindi ka ng mga bilog, yung mga square, diba? Yung mga symbols. So kailangan alam natin yun. Doon tayo nagiging biyasa. Kaya advantage talaga yun kapag ka marunong ka nun. Pero dito kapag hindi ka magaling yun, costly pa siya. Kailangan mo pa mag-train, kailangan mo pa mag-aral para ma-master mo yung model ng tree. Magaling ka mag-predict kung ilan, kung kasya ba to, ganyan. Meron kasi mga software. Yung mga software talaga ng ganito na perfect agad yung lalabas. Kaya lang manual po tayo gagawa nito. Kaya ang costly talaga niya, lalo sa time, sa space, then work area natin. So yun yung tinatawag na disadvantage ng tree natin. So tako nga po tayo dito sa ating example na problem. Charles is the product manager of Surf and he is planning to launch a new product. He can either launch Surf with Lemon, Surf with Lime, or do nothing at all. If he will launch a Surf with Lemon, the company will gain $15,000 if the market is successful or lose $5,000 if the market is a failure.
If he will launch a surf with Lime, the company will gain $5,000 if the market is successful, or lose $2,000 if the market is a failure. If he will not launch anything, the company will not gain anything, whether the market is successful or a failure. So the probability is 35% that the market is successful and 65% that the market is a failure. The figures are summarized in the table below. What should Charles launch? How much gain or loss will he expect for the company? So dito po sa ating payoff table, kinonvert ko lang po yung mga data papunta dun sa ating table from the problem. And dito ang pagkakaintindi ko po dun sa problem na yun, ay meron po tayo ditong type of market na successful and failure. And meron po tayo ditong alternative 1 na surf with lemon. Sa ating alternative 2 ay meron tayong surf with lime. And sa ating alternative 3 is yung do nothing. So para din ito yung example ko kanina dun sa introduction, pero dito nadagdagan ng isang alternative. Naging alternative 3 na siya compare dun sa kanina. So, ibig sabihin, more complex na to. So madadagdagan na ng isa pang diba? So mas lilit na yung ating drawing. Mas dadami na po yung ating mga bilog tsaka yung score natin. Okay, dito. Meron po tayo ditong probability na 0.35 tsaka yung 0.65. So sabi nga kanina sa problem, meron po tayong 35% na successful rate, and dito naman po sa failure, meron po tayong 65% na probability. Okay, and then dito po, ito po yung kaninang ginawa ko, yung decision tree notation natin. So yan, magagamit din natin yan, kaya lang matatagdagan ng alternative. Ganun lang po yan. And sa ating first part ng ating problem, dito lumabas po yung 3 decisions. Ang sabi po doon is Charles is the product manager of Surf and he is planning to launch a new product. He can either launch a surf with lemon, surf with lime, or not do anything at all. Okay, so wala kang gagawin. So dito po sa ating paggawa ng ating decision tree, meron po tayo ditong square. Ito yung best decision na pipili natin. And among the square na yan, binaran siya dun sa tatlong branch. Okay, yung tatlong branch na yan, ayun po yung alternatives natin or yung mga decisions natin. So, sa ating alternative 1, nandito po yung surf with lemon. Sa ating alternative 2 ay meron po tayo ditong surf with lime. And sa ating pangatlo at panghuli ay do nothing. So, wala kang gagawin. So, yun po yun. Lemon, lime, and surf. So, ayan po. Nakita naman natin yung picture, diba? So, yun po yun. And then, syempre, lahat yan may mga kaakibat na chance. Diba? Meron tayong tinatawag doon. So, dito papasok yung ating second part ng ating problem. So, sa ating states of nature, if he will launch a surf with lemon, the company will gain $15,000 if the market is successful, or lose $5,000 if the market is a failure. If he will launch a surf with lime, the company will gain $5,000 if the market is successful, or lose $2,000 if the market is a failure. If he will not launch anything, the company will not gain anything, whether the market is successful or a failure. So dito sa ating so nagawa na po natin yung tatlong decisions natin na pagpipilian. Ngayon, nandito na yung bilog. Okay, doon sa kada bilog na yan, ayun po yung tinutukoy dun sa ating problem. So meron po tayo ditong tigda dalawang branch sa kada circle natin. Pero dito sa unang part natin, ay meron po tayo ditong successful tsaka failure. Kunin natin yung table kanina. Tapos ilagay natin yung data natin. Sa surf with lemon natin, ito po yung dalawa na yan. Yung successful, failure na yan. Yung sa pinakataas, ayan na nakatapat. Yung 50 na yan, tsaka negative 5, dito yung nakalagay. Okay, nagets nyo ba? And then sa ating pangalawa naman natin, so successful and failure ulit. So ito naman po yun, yung part na yun. So meron tayong 5 tsaka negative 2. At sa ating pangatlo, yung do nothing, meron po tayong successful at failure also. Syempre, ang value po is dalawang 0. May lagay siya na po yan. Ganyan po gumawa niyan. And sa ating table form, ito lang po yung magiging itsura niya. So, meron tayong payoff na 15 tsaka negative 5. Tapos sa surf with lime, meron tayong 5 tsaka negative 2. Tapos sa do natin, meron tayong 0 tsaka 0. Naka po siya. Basta yung pagka-successful, nakatapat po dun yung positive natin dyan. And 0.35 po yung katumbas ng probability doon. And then, and so on and so forth yan. Ganun po yung gagawin natin sa lahat. And dito pa sa ating surf with lemon, syempre since alternative 1 po siya, ang tawag po dun sa EMV1, EMV2, at EMV3 dun sa tatlo. Kaya respectively yan. Kaya wala pa rin tayong value ng ating maximum dahil hindi pa nga natin nakuha yung ating EMV. Sabay po natin yung sasagutin. And dito sa ating decision tree, kung makikita nyo po, dalawa po yung 0 natin dun sa isang alternative natin. So no need to branch if the payoff, successful, and failure are the same. Okay, so mawala na po siya. So pwede na po siya maging ganyan. Yung parang kanina natin yung ginawa. So ang kulang na lang po dito is yung probability. So dito natin
ilalagay ang ating probability. So sa ating statement ng problem, so value of probability. The probability is 35% if the market is successful and 65% that the market is a failure. The figures are summarized in table below. Okay, so ito na po yun. So ilalagay na po natin kada isa yung ating probability, and ito po yung sa ating successful, meron po tayong 35% or 0.35. Sa ating failure naman po, nakalagay po dito is yung 0.65 po natin. Okay, di ba? So, kapag tinotal natin siya, 100% po siya. So, ano ba yung tinatanong? What is asked? What should Charles launch? How much gain or loss we expect for the company? So, dito, tinatanong nga po dito kung magkano yung gain or loss yung i-expect para sa company. Okay, so dito, bago natin masagot yan, kailangan nga po natin mag-set up ng maximum expected monetary value. So dito po natin masasagot yung ating decision natin. And sa ating step 1, determine the expected monetary value or ENVI. When I, yun po yung alternative natin. So meron tayong alternative 1. Meron tayong 1 na surf with lemon or EMV1. Sa ating 2, meron po tayong surf with lime or EMV2. And sa ating 3, meron po tayong do nothing or EMV3. So dito po sa ating formula, ito po yung formula ng ating ENVI. Some product lang po siya ng payoff tapos probability. So kung saan nakatapat yung probability dun sa payoff, yun yung pagka-times natin. Okay, so yun po yun. Tapos isa-sum up pa natin yun dun sa isang bilog. Kung ano yung mga nasa branch out na yun, ipagpa-plus natin lahat yun. Okay, dito sa ating first ENV natin or ENV1, meron po tayo nakita dong 15, di ba? 15 tapos nakatapat yung 0.35. So i-multiply lang natin yun tapos i-add natin yung isa pang counterpart niya na negative 5 times 0.65. So yung negative 5 po na yan, ayan po yung failure. Tapos 0.65, yun yung failure ng probability. So lahat yan, magagamit natin yan. Ganyan yung gagawin natin sa lahat ng ENV natin. So ang value po niyan is 2. Okay, so i-update lang natin yung ating decision tree natin. So meron po tayo ditong $2,000. Okay, para po dito sa ating pangalawang alternative natin, syempre, ganyan lang din po siya. So meron po tayong 5 times 0.35 plus negative 2 times 0.65. So ang answer po niya is 0.45. So ayan, update lang po natin siya, 0.45 po yun. And sa ating pangatlo, yun na po yun, 0 na po siya. Okay, automatic na yan. And ito na po yung ating pagpipilian para dun sa ating max EMV. Okay, sila na po yung candidate kung sino yung nagiging optimal solution dyan. So, bako naman po tayo sa ating table 4. Meron na po siyang sagot, di ba? Sa surf with lemon, meron na tayong 2. Sa surf with lime, meron na tayong 0.45. And sa do nothing, meron na po tayong 0. Okay, sino ba dyan yung pipiliin natin? So, actually, alam mo na kung sino sagot yun eh. Pero daan tayo sa ating tamang proseso. So, sa ating step 2, meron po tayong, ayan, determine the maximum expected monetary value. So, maximum po siya. So, max EMV is equals to max EMV1, EMV2, tsaka EMV3. So, yung mga data kanina, yung mga nakabilog sa previous slide natin, so, substitute lang po natin yan dito. So, meron tayong 2, meron tayong 0.45, and 0. So, yun na po yung magiging answer natin. Magiging 2 na po siya. So, yun na po yun. Meron na tayong 2. Tanan! Okay, man. So, sa ating table form, ang naging yes po doon, syempre, si Surf with Lemon. Kahit kanina, alam na natin yung sagot eh. Eh, paano kung complex na yan, di ba? Mahirapan na tayo. So, daan pa rin talaga tayo sa tamang proseso. So, ito na po yung table natin. And, ayun na po yung answer natin. Surf with Lemon ang nanalo sa mga decision natin, di ba? So, ito na po yun. Sabihin na kumbaga sa puno, pinutol mo na yung hindi mo kailangan, di ba? Pinutol mo na yung hindi makapag-ambag sa kumpanya ng mas malaki. Okay, kumbaga ang pinakamalaki na nakapag-ambag ay si Surf with Lemon. Meron tayong gain na $2,000. Di ba? Napakalaki po nun. At saka yung lemon, napakabango po niya, di ba? Kahit ako nga, pag gusto ko maligo eh, ang gusto ko talagang flavor ng sabon is lemon. Kasi napakabango talaga ng lemon. Kahit sa pabango, gusto ko lemon, di ba? Kahit walang ganun, di ba? Pero gusto ko yun, yung lemon na yan. Hindi siya nakamamatay, hindi siya sobrang asin. Diba? Kita nyo, napakaganda ng lemon na yan. Tsaka maganda rin sa katawan ng lemon, vitamin C yan. Diba? Kaya talagang panalo talaga siya. Full pack talaga. Kumbaga tinatangkilik ng mga tao. Kahit ako, kasama na ako. So yun po yung ibig sabihin ng ating decision tree. Ayan po yung ating conditional probability natin. Diba? Okay? Tapos sa ating conclusion yun, siyempre kanina nakuha natin sa Charles should therefore launch Surf with Lemon and expect a gain of $2,000 for the company. So yun na po yun. Nakapag-ambag po talaga ng malaki si Surf compared dun sa other alternatives natin. Kaya siya na po yung gagamitin nating product para sa pagla-launch ng ating new item natin. Okay, so ayun
ayun lamang po, kung nagustuhan niyo po yung aking video ay huwag niyo na nga pong kalimutang pindutin ang like, subscribe, and notification bell natin para mas updated kayo sa aking bagong upload na video. So yun lamang po, maraming salamat po. Ako nga po pala muli si Mr. XYPH. Paalam!